Importante, nagtagumpay po tayo. Ito yung ina-advocate natin, di ba? Sa mga previous videos, napakingganan niya siguro Mr. Maravillas ng mga congressmen, yung mga analysis commentaries mo. Napanood niya ni Speaker Martin Romualdez. Kaya in-instructionan niya yung Committee on Appropriations na tanggalin na lahat. Masaya mga kababayan yung ating Philippine Coast Guard. Bakit anya Mr. Maravillas? Sa kanila kasi mga pupunta mga kababayan yung malaking share ng confidential funds na tinanggal kay Inday. Ang hindi lang masaya, siyempre, yung mga DDS kasi nawalan nawalan po ng gagastusin pala yung kanilang patron. Mali pala ako, hindi 1.2 billion yung dating confidential funds na inubos ni Inday nung mayor pa siya sa Davao. Ay, magkano niya, Mr. Maravillas? 2.6 billion pala po yun. What? Matindi po. Kaya pati po mga kababayan, yung Philippine Coast Guard ay natuwa kasi mapupunta sa kanila yung galing sa Office of the Vice President saka yung sa DepEd. Yan po yung balita dito sa Manila Times. More funds for Philippine Coast Guard to boost West Philippine Sea protection. Di ba? Gaganahan po yung ating mga members ng Philippine Coast Guard. Nabantayan po yung pagsasamantala, yung pamboboli po ng pagpapalayas ng Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda na nag-re-result po kung bakit kulang na yung huli ng ating mga mangingisda. Inaapi lagi po ng mga Chinese eh. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga makatotohanang balita. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Masaya po si Commodore Jake Tariela. Sabi rito, mga kababayan sa balita, the Philippine Coast Guard said its share of the realigned confidential funds requested by the Office of the Vice President and the Department of Education would go a long way in its efforts to protect the country's interest in the West Philippine Sea. Di ba nakakatuwa mga kababayan itong mga developments? Tama yung decision po ng Congress. The function of the Coast Guard is very diverse anya. Since we are archipelagic country, there is a lot of allocation and I am sure that the funds that will be put into the Philippine Coast Guard will go a long way. Sabi po ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea in an interview ng mainstream media. Yan po mga kababayan yung mga pahayag ni Commodore Tariela. So, sabi rito, earlier the House of Representatives announced that it would realign the 500 million pesos in confidential funds requested by Inday as part of its 2024 budget at yung 150 million pesos being proposed for the DepEd. Grabe po ang kwarta ng Pilipinas po. Kaya nga po, ang bilis lang po gastusin. 125 million po. 11 days. Nag-evaporate agad. Di ba?
This decision anya was made by the House of Committee on Appropriations after several criticism on the allocations of large confidential in intelligence funds to government agencies not mandated to address national security concerns. Lahat na lang mga kababayan gustong humingi. May idol kasi sila. May iniidolo mga kababayan na mahilig sa confidential funds. It said the confidential funds would be used for the confidential and intelligence expenses ng Philippine Coast Guard, ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, at saka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito yung mga agencies mga kababayan na dapat talaga bigyan ng malaking pondo. Sa gitna mga kababayan ng walang tigil na pagsasamantala, pag-aabuso sa atin ng mga Chinese. So sabi rito, Tariela assured the public that whatever the Philippine Coast Guard anya will get from the realigned budget will be put to good use. Gagamitin anya namin sa tamang pagkakagastusan. Samantala, sabi rito, Tariela expressed disappointment about remarks being made by people on social media criticizing the move to reallocate confidential funds to the PCG. Malamang yung mga critics po sa paglipat ng confidential funds sa Philippine Coast Guard, mga suportador po ng mga Chinese. Kung hindi, yung mga DDS, mga kababayan, mga galamay. Di ba? So sabi rito mga kababayan ni Tariela, it is unfortunate that we hear, and I also saw social network comments, they're even criticizing where the Coast Guard plans to take these realigned confidential funds. But anyway mga kababayan, importante, nagtagumpay po tayo. Ito yung ina-advocate natin, di ba? Sa mga previous videos, napakinggan niya siguro Mr. Maravillas ng mga congressmen, yung mga analysis commentaries mo, napanood niya ni Speaker Martin Romualdez. Kaya in-instructionan niya yung Committee on Appropriations na tanggalin na lahat. Yung confidential funds ni Inday. Pero in fairness po to Martin, wala man pong gano'n na order na narinig tayo. Wala mang balitang gano'ng lumabas. Theory man lang po yon ni Edsel Lagman na lahat niya lahat niyang mga decisions na ganyan, hindi man niya magaganap ang mga ganyang bagay kung walang approval ng leadership. Sabi yon mga kababayan ni Edsel. Ngayon, pinuri mga kababayan ng isang international studies professor yung naging decisive action ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggal ng mga floating barriers sa West Philippine Sea noong isang linggo. Magandaan niya yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Sabi po ni De La Salle International Studies Professor Renato Di Castro, the President niya has sent a strong message to the Chinese government when he ordered the Philippine Coast Guard to cut the floating 300-meter buoys na nilagay ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Sabi niya, yung decisive action niya ng ating Pangulo was telling the Chinese government about his strong political will. Talaga po, Marcos lang yung sakalam. Strong leader po siya to ensure food security for the Filipino people, especially for fishermen. And his independent foreign policy, which sent a chilling effect to China. Nanginginigan niya. Chilling.
Nanginginig niya yung China. Nanginginig o nanggigigil? Nanginginig na sa panggigigil siguro mga kababayan kasi hindi nila masindak yung ating Pangulo. BBM! Hindi nila mga kababayan mapaikot yung ating Pangulong Bongbong. Hindi nila mabula. Ngayon, 7 mga bansa, mga kababayan ang nagsasagawa ng naval exercises. Pati New Zealand po, Indonesia kasama. Pilipinas, Japan, Amerika, France, Australia, New Zealand, Indonesia. 7 po. Kasama yung Indonesia sa naval drill. Dito po sa West Philippine Sea. BBM lang po ang sakalam. Siya may lang po ang nakagawa ng ganyan. Kaya sabi ni Di Castro, ano ba yung pinapahiwatig natin, lalo na sa ating foreign policy? Unang-una, pinapakita dito yung decisiveness ng ating Pangulo, na in a matter of few hours, he made a decision, despite, of course, the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard. Pangalawa niya, yung importansya na binibigay ng ating gobyerno sa ating food security. Madaming nawawala ng trabaho sa Zambales, hindi makapasok sa ating ating mga mangingisda. Part and parcel ng diet natin ang isda. Pangatlo, ang exercise niya ng tinatawag na independent foreign policy. Di Castro explained that President Marcos, without consulting with the governments of US, Japan, and Australia, displayed his independent foreign policy as he made the decision to confront the Chinese Coast Guard maritime expansionism. So ganon mga kababayan. Kaya sa ngayon medyo natataranta sila based doon sa mga pronouncement nila. Nagulat din. Nagulat sila doon sa desisyon ng ating presidente. They never expect us, to push back. So sa ngayon, ang ginagawa ng gobyerno ng China is trying to assure their public that they are still on top of the situation. Sabi po ni Di Castro. Ayos na ayos ba? Tingnan na lang natin kung ano ang next step na gagawin nila ng mga Chinese sabi po ng profesor. Di Castro stressed that the decisive actions ng ating Pangulo is dealing with the Chinese Coast Guard dito sa West Philippine Sea are a welcome development for the Filipino people, especially for the affected fishermen, as they are now allowed to fish in the Philippine waters. Ngayon, mga dilawang DDS, mga minions ni Maudigs, sino ngayon ang totoong strong leader? Si Maudigs o yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba malinaw na kung sino yung strong leader? Malinaw na malinaw niya, Mr. Maravillas. Ayas? Anyway, baka lang mga kababayan na gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.